Ay, ano ba nangyari? Grabe ang gulo. Kalat na lahat, oh. Sayang, oh. Oo nga naman. Ay nako, Arjo, ang daming nasira rito sa atin. Parating na mga pulis na tinawagan ko, Letty. Sino kaya mga walang yang namaril dito? O siya, sa opisina muna ako, Letty. O kayo, wala muna sa inyong gagalaw sa mga nasirang gamit at paninda. Apo, Sir Arjo. Hello? Mr. Arjo Antaso? Ngayon naman siguro napatunayan mo ng seryoso ako sa mga sinasabi ko sa inyo. Nung nakaraang araw na tinawagan kita dahil di nagbibiro ang sindikato namin. Ang grupo nyo namaril dito sa grocery namin. Di na mahalagang malaman mo. Binabalaan kita. Pag di mo inalis ang grocery mo sa lugar na yan at pag nag-report ka sa mga otoridad ng tungkol sa pag-uusap natin at sa sindikato namin, mas masama ang mangyayari sa negosyo mo at sa pamilya mo. Teka, sandali lang. Hoy, hello? Hello? Arjo, talaga bang wala kang maisip pag hinalaang namaril sa grocery natin? Wala nga, Letty. O ba't parang natitigilan ka kaninang iniimbestigahan ka ng polis? At hanggang nakauwi tayo rito sa bahay. Kasi wala ko alam na kaaway ng pamilya natin. Di ko malaman kung sino ang pwede mamerwisyo sa atin. Hindi kaya mga kakumpetensya natin sa negosyo? Mahirap naman magparatang na wala tayong katibayan, Letty. Pwede may naiinggit o nagagalit sa atin. Naging maunlad ng business natin kahit hindi pa tayo nagtatagal sa pwesto natin. Ayan na nga ang alamin ng mga otoridad. Arjo, Napagod na ako, Letty. Gusto ko muna magpahinga. Mauna na ako sa kwarto, ah. Ba't ka po napailing, Mama? Donita, halata kong may hindi inaamin sa akin ang papa mo. Ma, Ano man ang inililihim niyan, malalaman ko rin yun. Malalaman ko sa ayaw at sa gusto ng papa mo. Ano, Donita? May namaril sa grocery nyo? kahapon, Mimi. Nabalita na nga sa mga dyaryo tsaka sa radyo. Naging busy kasi ako sa trabaho ko kaya hindi ko nabalitaan. Okay lang. Alam ko namang madalas busy ang gaya mong work from home. Gaya ng ibang friends at kababata natin. May mga tinamaan ba sa pamamaril sa grocery nyo? Wala naman. Para kasing nanakot lang yung namaril. Puro sa itaas ng grocery ang tama na mga bala. Pero marami ang nasira. At syempre, nakaapekto sa negosyo. Naging matumal. Nabawasan ang dating maraming namimili. Donita. Itay, nariyan na ho pala kayo. Mimi, Sige, Mimi. Next time na ako tatawag uli sa'yo. Okay, Donita. Bye! Bye. kanina pa ako dumating, Mimi. Di lang ako nagparamdam kaagad sa'yo dahil may kausap ka sa cellphone. Si Donita ho yung tumawag, Itay, yung kaibigan ko na may-ari ng grocery ang family nila. Narinig kong may namaril daw sa grocery nila. Itay, Baka matulungan ko sila. Mr. Antazo, Hindi kita kilala. inalam ko ang telepono mo para matawagan kita at matulungan sa nabalitaan kong problema mo. Kung papayag ka, At anong problema ang sinasabi mo? may grupo ako. Establisado. Specialization namin ang tumulong at magtanggol sa mga negosyanteng piniperwisyo ng mga sindikatong kriminal sa tamang presyo. Payag ka ba, Mr. Antazo? Payag ka bang proteksyonan namin ng grupo ko ang negosyo at buong pamilya nyo? Kapalit ng protection money. Oh, 20 milyan, Emilio. Di ko nabibilangin ang laman ng sobrang to, Mr. Antazo. Baka may makapansin pa sa atin sa restaurant na to. Tiwala ako sa'yo. Nagtitiwala rin ako sa'yo. Umasa ka. Pamilyar sa akin ang mga establisyadong criminal syndicate na sakop ng balwarte ng grupo namin. Pwede namin silang diktahan na huwag kantiin ang pamilya nyo at negosyo. Paano kung patuloy na guluhin ang pamilya ko at negosyo ng grupong namimerwisyo sa amin? Iisa ang malamang na mangyari, Mr. Antazo. Sisiklab ang gera sa pagitan ng pangkat namin at ng grupo ng sindikatong kriminal. Sigurado magkakamatayan.
Arjo, magkakamatayan tayo pag hindi ka nagsabi ng totoo. Huwag ka namang high blood sana, Letty. At sino ang hindi ma-high blood sa ginawa mo? Nag-withdraw ka ng pera sa bangko nang hindi mo ipinaalam sa akin. Saan mo dinala ang 20,000 piso? May kamag-anak ako na ngailangan. Tinulungan ko lang. Sino ang kamag-anak mong binigyan mo ng pera? At Letty, Hindi ako naniniwalang may tinulungan kang kamag-anak. May babae ka, no? wala, Letty. Nagkakamali ka sa Aminin mo! Niloloko mo ako? May babae ka? May kabit ka na ginagastusan mo? Mapapatay kitang babaero ka! Maluloko ka! Mapapatay kita! Tama na, Letty! Tama na! Pa, ano bang nangyari? Ano pong nagawa niyo at galit na galit sa inyo si Mama? Pinagbintangan ako ng mama mo na may ibang babae. Totoo po ba? Hindi, anak. Ang mama mo lang ang babae sa buhay ko. At kahit kailan di ko maatim na lokohin siya. Magtapat po kayo sa akin. Pag hindi po kayo nagsabi sa akin ng totoo, hindi ko kayo matutulungan. At baka masira po ang pamilya natin. Ano, Donita? May grupong binayaran ng papa mo para proteksyonan ang negosyo natin at ang pamilya natin? Yun daw po ang totoo, Mama. Doon napunta ang perang hinahanap niyo kay Papa. Di tama na magbayad siya ng malaking halaga sa ibang tao. Ma, May mga otoridad na pwedeng magtanggol sa pamilya natin. maraming pagkakataon na raw po na walang nagawa ang mga pulis para matulungan tayo. Wala, mister. Kaya pinapunta ka ng asawa ko rito sa grocery at ako ang nakipag-usap sa'yo para malaman mong tapos na ang panloloko mo sa asawa ko. Mrs., hindi nyo kilala ang grupo namin. At wala akong intensyong makilala kayo. Kaya umalis ka na. Ma, Pabayaan mo ko, Donita. Mrs. Santazo, Sabing umalis ka na at huwag nang babalik rito. Wala ka nang mahuhutot sa asawa ko. Sino ka man, lumayas ka na. Layas! Mr. Santazo, Hello? buti sinagot mo ang tawag ko. Ilang beses mo na akong pinapatayan ng telepono. Hindi ako makapagbibigay sa inyo ng pera. May naging kasunduan tayo. Kalimutan na natin yon. Binabalaan kita, Mr. Antazo. Pag sumira ka sa kasunduan natin, hindi na namin poproteksyonan ng grupo ko ang negosyo at pamilya mo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Huwag kang papalag si Q. Akin ang service firearm mo. Walang papalag! Walang tatakbo! Ang pumalag, madidisgrasya! Mga kasama! mga walang hiya kayo! Huwag kayong magwala rito sa grocery namin! Tatawag ako ng polis! Miss Ganda, tumahimik ka! Tulong! Tulungan niyo kami! Mr. Rentazo, inaasahan kong tatawagan mo ako. Emilio, napilitan akong tumawag sa'yo dahil kailangan... Dahil may namimirwisyo na naman sa business mo, ba't sa akin ka tumawag? Ba't di sa mga otoridad? Walang may tulong sa akin ng mga pulis. Tinawagan ko rin sila. Pero nang dumating sila, wala na ang grupong nagwala at nanira sa grocery ko. At walang kasiguruhan kung may tutulong sa amin ang pag-iimbestiga nila. Emilio, proteksyonan niyo lang uli ng grupo mong pamilya at negosyo mo. Magbibigay uli ako sa inyo ng protection money. Mga pards, huwag niyong pakakawalan yung mga sikyo na dinisarmahan niyo ah. At matapos kong buhusan ng gasolina tong harapan ng grocery, sisilabang ko na. Huh? Joe, itigil niyo ng grupo mo ang inyong katarantaduhan. Emilio! Buti naman natatandaan mo pa ako. Minsan na tayo nagka-enkwentro. Muntik na kitang naitumba noon. Pero wala kang kadala-dala. Ikaw at ang grupo nyo at negosyo pa ng kliyente namin ang kinatalo nyo. Mga parts! Kakasa tayo! Patay kong patay! Mr. Rantazo,
Oh, Gumamit ako ng ibang cellphone para matawagan ka. natatandaan ko ang boses mo. Kayo ng pangkat mo nagwala at nanira sa grocery ko nung nakaraang buwan, di ba? Oo, kami nga. At kami rin ang nagtangkang manunog ng grocery nyo nung nakaraang gabi. Nadaig kami ng pangkat na inupahan mo, Mr. Antaso. Nagulpi nila kami bago sila tumakas dahil sa pagdating ng mga barangay tanod. Pero hindi pa kami tapos ng grupo ko sa'yo. Tigilan niyo na ako at ang negosyo namin. Maraming paraan para makaganti kami sa'yo at sa pamilya mo. Hindi namin kayo tatantanan. Hi, ganda. Ha? Unang hiya ka? Isa ka sa grupong nagwala at nanira sa grocery namin nung nakaraang linggo. Di oh. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw nga ang isa sa grupong nanira sa grocery namin na umalis lang nang tumawag ako sa presinto. Layuan mo ako. Cool ka lang, Donita. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Pinagtanong ko. Gusto ko lang humingi ng paumanin sa naging atraso ko sa iyo. Sorry. Patawarin mo na ako. Nakainom lang ako at wala sa sarili. Nung magwala kami ng mga katropa ko sa grocery nyo. Mr. Antazo, ba't pinapatayan mo ako ng cellphone kanina? Pasensya na, Emilio. Biwas lang ako marinig uli ng misis ko na nakikipag-usap ako sa'yo. Kaya di ko sinagot ang tawag mo kanina. At pumasok muna ako ng comfort room bago kita tinawagan. Kailan mo ako padadalan uli ng protection money? Tsatsyempo lang sana ako. Siguraduhin mo. Bantay sarado kasi ako sa misis ko. Pero makatsyempo lang ako padadalan kita ng pera. Sigurado yun dahil may mautangan ako. Madaliin mo, Mr. Antazo. Pag nagtagal na hindi ka nagbigay ng protection money, pababayaan na namin ang grupo ko ng tuluyan ng pamilya mo at negosyo. Donita, anong gusto mong merienda? Wala, Mimi. Dumaan lang ako rito sa bahay niyo kasi malapit lang dito yung shop na pinagdalhan ko sa kotse ko. Nagkaroon kasi ng diferensya kaya ipaparepair ko. Kung di pa nasiraan ang sasakyan mo, hindi ka pa makakarating dito sa amin. Ha? Oh, ba't nanlaki yung mga mata mo? Parang pamilyar sa akin na nakamotorsiklong pumarada sa harap ng bahay niyo. Kaibigan yun ng tatay ko. No, may bisita ka pala, Mimi. Kaibigan ko po, Itay. Ha? Siya ang papa mo, Mimi? Oo, Donita. Ba't ka nagulat? Wala, Mimi. Wala yun. May itatanong lang ako sa'yo kaya tinawagan kita. Tungkol saan? Tungkol dun sa kaibigan ng papa mo, yung nakamotorsiklo na naghatid sa kanya kanina. Anong alam mo tungkol sa kanya? Hindi ko nga kilala yon. Pero masama raw magalit yun sa lahat ng kabarkada ng tatay ko na minsan nabanggit niya sa akin. Ayaw na ayaw daw nun ng nilalamangan o niloloko. Sandali lang, may tumatawag sa akin. Sagutin mo. I-loudspeaker mo para marinig ko. Oo. Hello? Mr. Antazo, mahirap kang kausap kaya pasensyaan na lang tayo. Ano ibig mo sabihin? Mula sa oras na to, huwag ka nang kasi siguro sa buhay mo. Hindi lang kita gugulpin. Hindi lang kita lulumpuin. Totodasin na kita. Arjo, pasalamat ka. Pasalamat saan, Leti? Nakapagtimpi ako kanina. Kundi kahit nasa grocery tayo, magkakagulo tayo. Ano ba kasi ang problema mo? E di ikaw! Ako? Habang nasa labas ka ng grocery kanina, tumawag si Al na ninong ni Donita. Hinahanap ka niya. Hindi ka raw niya matawagan. Kasi, Leti, Malaking halagang nautang mo nang hindi mo ipinaalam sa akin. wala ka naman sanang dapat ikagalit pa. Alam mong ayokong pinaglilihiman mo ko. Ayoko lang magka-problema ka, ha? Nagbayad ka na naman ng protection money sa taong nangingikil sa'yo. Kailangan kasi. Ayoko maperwisyo ang ating negosyo, Leti. Ayoko mapahamak ang ating pamilya. Ako lang naman ang... Duwag! Hindi ako duwag, Leti, ha? Tanggap ka lang ng death threat, nagpauto ka na naman, nagpaloko ka na naman, para
Para kang hindi lalaki! Kapakanan at kaligtasan lang ng pamilya natin ang mas pinahahalagahan ko! Nakakahiya ka! Wala kang kwentang lalaki! Wala kang kwentang tao! Ano bang problema nyo? Ba't kinat nyo na yung motorsiklo nyo o kotse ko, ha? At tumarang pa kayo sa sasakyan ko? Di kami may problema. Kaya hinarangan ka namin dito sa highway, Mr. Antazo. Ha? Ano sabi mo? Kundi ikaw. Donita, Wala po kayong problema sa akin, Papa. Kung papayag po kayo, ako nang magbibigay ng protection money sa kausap nyo. salamat na intindihan mo ako, Donita. Gaya nyo, kabutihan at kapakanan po ng pamilya natin ang mahalaga sa akin. Kung maintindihan din lang sana ako ng mama mo, hindi mangyayari sa akin to. Huwag na po kayong mamroblema. Magkakasundo rin po kayo ni Mama. Malulutas rin po ang mga problema natin. Ang intindihin nyo kung paano kayo gagaling agad para makalabas na kayo rito sa ospital. Kaso ang protection money, Hindi po manggagaling sa grocery natin para hindi magalit ang Mama. sa ninong almo. Hindi rin po ako mangungutang. May savings naman po ako. Naku, anak. Pasensya ka na, ha? Pati ikaw nadadamay sa... Okay lang po ako, Papa. Sino pa po bang magtutulungan kung hindi tayo magkakapamilya? Ba't gusto mo magkita pa tayo rito sa restaurant? Pwede mo namang ipadala na lang sa akin ng pera. Gusto ko pong masiguro na matatanggap niyong protection money. Baka may ibang plano ka kaya tinawagan mo ko at nakipagkita ka pa sa akin. Wala po. Baka entrapment lang tong pagkikita natin. Hindi po. Wala naman po kayong dapat alalahanin dahil hindi ko kayo makikilala sa suot niyong sombrero at makapal na dark eyeglasses. Minabalaan kita. Pag may mga otoridad na dumampot sa akin, kahit makulong ako, malilinti ka ng buong pamilya nyo. Madidisgrasya kayo. Mimi, talaga bang hindi mo kilala yung nakita kong nakamotorsiklo na naghatid minsan sa papa mo sa harap ng bahay niyo? Hindi nga. Pero alam mo kung saan siya nakatira? Hindi rin. Saan ko kayo makikita yung lalaking yun? Ang minsang nasabi sa akin ng tatay ko, madalas silang magkita ng mga katropa niya sa bilyaran. Sa tapat ng mall dito sa lugar namin. Thank you, Mimi. Donita, gusto mo raw akong makausap, sabi ng boy dito sa bilyaran. Oo, Joe. Alam mo na pala ang pangalan ka. Sinabi nung napagtanungan ko kanina na nakakakilala sa'yo. May problema ako, Joe. Baka matulungan mo ko. Basta ikaw, sa lahat ng oras, handa akong tulungan ka, ano man ang problema mo. May sindikatong nangingikil sa family ko at napilitan ako magbigay sa kanya ng protection money na 50K. 50,000? 50,000 piso ang ibinigay mo? Tutulungan kita, Donita. Tatapusin ko ang pamemerwisyo sa pamilya nyo ng sindikatong nangingikil sa inyo. Emilio! Kanina pa ako naghihintay sa'yo rito sa safe house natin, Joe. Hayop ka! Huwag mo akong murahin. Inonsi mo ako eh. Anong inonsi kita? Maliwanag ang modus ng grupo natin. Ang racket natin, hahatiin natin ang tropa natin sa 2 pangkat na pamumunuan natin. Ako ang mangahara sa kliyente, ikaw ang kukuha ng protection money. At magkakaroon pa tayo ng peking inkwentro para makikila natin ang kliyente na paghahatian natin. Ganun naman ang nangyari ah. Hindi parehas ang nangyayari sa protection racket natin. Dahil sa bisyo mo sa mga babae, nilalamangan mo ako, niloloko mo ako. Hindi totoo yan. Sa uling nakikil mo sa pamilya Antazo. Hinati ko yun sa 2. 10,000 lang inabot mo sa akin. Dahil 20,000 lang bawat buwan ng protection money natin. 50,000 ang perang nakuha mo. Nagkakamali ka. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng 50,000 piso.
Kahit anong piga ang gawin mo sa akin, wala akong mabibigay sa'yo. Kabisado kita, Emilio. Sa lahat ng ayoko, nilalamangan ako. At niloloko ko. Wala akong alam sa binibintang mo, Joe. Pero kung di mo ko paniniwalaan, kung sarado ng utak mo sa anumang sabihin ko, hindi mo ko kayang sindakin. Dahil hindi lang ikaw ang may tusok. Tama na ang bahal at gilian. Sumugod ka na at namalagyan ko na ng gripo ang katawan mo. Katawan mo ang gigripuhan ko. Paluluwain ko ang bituka mo. Ano, Donita? Ikaw ang may kagagawan kaya nagpatayan ng 2 miyembro ng sindikato ng Protection Racket? Opo, Papa. 20K lang po ang inabot ko kay Mang Emilio. Pero pinalabas ko po sa kasabwat niya na 50 mil ang ibinigay ko. Kaya sila nag-away. Hindi ko lang po ipinaalam sa friend kong si Mimi para hindi sumama ang loob niya sa akin sa pagkamatay ng papa niya. Na hindi niya naman po alam na miyembro ng sindikato ng Protection Racket. Malaman man ng kaibigan mo ang totoo. Alam kong maiintindihan ka rin niya. Siya man na lumagay sa katayuan mo, malamang na gagawin rin niya ang ginawa mo. Kumilos lang naman po ako para matapos na ang pamemerwisyo at panguhuthot sa pamilya natin ng mga masasamang tao. At para hindi na po kayo tuluyang magkahiwalay ni Mama. Ang mama mo, mahal na mahal ko siya, Donita. Mahal na mahal ko kayong pamilya ko. Kaya naman ginagawa ko ang lahat upang hindi maperwisyo ang pamilya natin at ang negosyo na rin natin. At hindi na rin masira ang pagsasama namin ng mama mo. Pero hindi niya ako maintindihan. Naiintindihan na kita, Arthur. Letty? Ma, salamat po na pakiusapan ko rin kayong umuwi na. Narealize ko kasi, anak, na sa halip iwan ko at pabayaang mag-isa ang papa mo, dapat ko siyang samahan bilang asawa niya upang magkatuwang naming harapin at lutasin anuman ang maging problema ng pamilya natin. Diyos ko, Letty, maraming salamat. Pasensya na, Arthur. Maraming salamat. Kalimutan na natin ang lahat. Ang importante, nagwakas na ang bagyong nagdaan sa buhay natin mag-anak. Sa tulong ng anak natin, tapos na ang pambibiktima sa pamilya natin ng sindikato ng Protection Racket. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid.